Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kayo po ba ang kumuha sa kanya? Ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena'y pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy, sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang malamig na umaga po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Salamat at nandito tayo sama-sama mananalangin at magsisimba kahit na ulan ng ulan. Alam ko masarap matulog. Ano po? No? Mamaya nyo na lang ituloy yung tulog po ninyo. No? Huwag nyo ituloy dito. No? Magkwentuhan muna tayo. No? Sapagkat ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Maria Magdalena. Alam nyo po, noon, hindi naman kapistahan ang pagdiriwang na ito. No? Memorial lang. No? Ngunit, ang yumaong Santo Papa Francisco ang nag-angat bilang kapistahan ang araw na ito. Kapistahan kay Santa Maria Magdalena. Alam natin ang kwento ni Maria Magdalena. Siya yung sinasabing 7 demonyo ang pinaalis ni Jesus mula sa kanya. Alam niyo ba yon? Patitig ka lang niya. Alam mo ba yon? Kausap kita. Walang kasagot-sagot, no? 7 demonyo yung inalis sa kanya. Ano bang pagkakakilala natin kay Maria Magdalena?
Sabi niya, babaeng may bayaran, makasalanan, ano pa? Kilala siya bilang prostitute. Prostitute. Pero sa totoo lang, walang nasulat. Walang nasulat na siya ay prostitute. Hindi natin alam saan magaling yun. Tama naman talaga ang mga tao, no? Nakilala siya bilang prostitute. Nakilala siya bilang makasalanan. Bilang masama. Siguro, itong dahilan. Kaya kilala si Maria Magdalena bilang makasalanan. Kasi 7 demonyo ang inalis ni Jesus sa kanya. Nakakalungkot, pero ito ang realidad ni Santa Maria Magdalena para sa atin. Isang masama, isang makasalanang babae. Ganito natin siya nakilala. Sa kanyang kasalanan at hindi sa kanyang kabutihan. Ito yung gustong ipakita sa atin ng Ebanghelyo. At marahil sa ganito na paraan, gusto ipakilala ni Jesus si Santa Maria Magdalena. Matapos ilibing si Jesus, si Maria Magdalena ang unang tao na pinagpakitaan ni Jesus. Dahil siya yung unang dumalaw sa kanyang libingan. Asan yung mga alagad? Baka tulog pa. No? Kasi sabi dito sa kwento, madilim-dilim pa. 'Di ba? Pero si Maria Magdalena yung unang dumalaw. Asan yung mga alagad? Siguro nagtatago, natatakot. No? Basta wala sila. Si Maria Magdalena ang unang dumalaw. Siya yung unang nakaalam na wala ang mga labi ni Jesus sa kanyang libingan. Iyak ng iyak itong si Maria Magdalena at hindi niya alam, kaharap na pala niya si Jesus. Inakala pa niya na hardinero. Pero nakilala niya si Jesus nang tawagin ang kanyang pangalan. Siguro si Maria Magdalena, kilalang kilala si Jesus. Boses pa lang niya, alam na. Siguro si Maria Magdalena may espesyal na relasyon kay Jesus. Kasi nung tinawag yung pangalan niya, nakilala niya. Ang sabi niya, Rabboni. Ibig sabihin, guro. Di ba? Siguro ganun tayo. No? Di ba? Pag kilala mo yung kaibigan mo, anak mo, kapamilya mo, o malapit sa'yo, di ba? Isang tawag lang, alam mo na. Boses pa lang, kilala mo na. At si Maria Magdalena rin ang inutusan ni Jesus na ibalita sa kanyang mga alagad na siya ay muling nabuhay. Hindi ba kapag tayo ay may sikreto, kapag tayo ay may balita, kapag tayo ay may impormasyon na gusto natin ipaalam, kanino natin unang sinasabi? Hello, wala ka na namang imik, no? Ikaw tatanungin ko ngayong umaga, ha? Kapag ikaw ay may sikreto, kanino mo sinasabi? Sa pamilya. Kanino pa? Sa asawa. Kanino pa? Ikaw lang lagi. Yan, kapatid, no? O kaibigan, yung malapit sa'yo. 'Di ba? Yung minamahal mo, yung pinagkakatiwalaan mo. Ito ang hindi natin alam tungkol kay Maria Magdalena. Ang posibilidad na siya ay malapit kay Jesus. Kasi hindi katulad ni Pedro na pinangangalandakan siya ang pinakamalapit kay Jesus. Hindi rin katulad ni San Juan na tinatawag na pinakamamahal ni Jesus. Si Maria Magdalena walang ganun. Walang title. Pero siya ang unang pinagsabihan. Siguro, pwede nating sabihin, siya yung matalik na kaibigan ni Jesus. O siya ay espesyal kay Jesus. Madalas kasi ang tingin natin sa kanya makasalanan.
o yung mga hindi magaganda tungkol sa Kanya. Kaya ito ang tumatak sa atin, sa halip na yung mabuti at maganda. Kagaya na lang ni Judas. Di ba? Ano bang tumatak kay Judas? Ang nagkanulo kay Jesus. Kaya nga, kapag may taong nagkakanulo, ang tawag natin, Judas. Tingnan mo, pinangalanan na natin ang kasalanan. No? Parang ganyan din, yung sinapit ni Maria Magdalena. Pero kahit si Judas, bago ang kanyang kasalanan, tinawag ni Jesus. Alagad ni Jesus. Hindi ganon ang pagtingin sa kanya ni Jesus. Minsan, ganito din tayo tumingin sa ating kapwa o baka nga sa ating sarili. Walang kwenta, walang silbi, palpak, patapon, at kung ano-ano pang hindi magaganda. Kaya sa halip na lumago tayo, na panghihinaan tayo. Sa halip na magkaroon tayo ng maraming kaibigan, lumalayo tayo kasi masama ang isip natin, nang huhusga agad tayo. Kung babalikan lang natin ang kwento at karanasan ni Maria Magdalena kay Jesus, mababago natin ang ating pagtingin at pagkilala sa Kanya. Balikan natin yung mga kwento. Pinagaling siya ni Jesus mula sa 7 demonyo. Ibig sabihin, siya ay babaeng nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng pagdurusa. Diba? 7 demonyo ba naman ang sumapi sa iyo? Di alam mo kung ano ang hirap nun, diba? Nakakita na ba kayo ng taong sinapian? Ikaw ulit, nakakita ka na ba? Kala mo yan. Kahit sa movies, di ba, nakita natin, grabe no, pag sinapian talagang pinahihirapan. Si Maria Magdalena, 7 demonyo. Kaya alam niyang ibig sabihin ng hirap. Alam niyang ibig sabihin ng pinahihirapan. Pero, ang tingin natin sa kanya, babaeng masama. Sa halip na babaeng nakakaalam ng pagdurusa. Si Maria Magdalena, siya ang leader ng mga kababaihan na nagbigay kay Jesus at sa kanyang mga alagad ng kanilang pangangailangan sa misyon. Kanilang mga gagamitin sa misyon. Sila yung nagbigay ng kanilang pera. Kumbaga, si Maria Magdalena, leader ng mga benefactor. Pero ang tingin sa kanya, makasalanan, masamang babae. Hindi natin nakita yung kanyang pagiging mapagbigay. Si Maria Magdalena, kasama pa ng mga ibang babae, mula sa Galilea hanggang Jerusalem, sumunod kay Jesus. Sumunod, sinundan si Jesus. At nung ipako si Jesus sa krus, kung saan wala ang mga alagad, andoon si Maria Magdalena. At matapos ang lahat, si Maria Magdalena ang kumuha sa katawan ni Jesus. Kasama ng iba pang kababaihan. Pinuntahan din niya ang libingan ni Jesus. Ito ang hindi natin alam at pagkakakilala kay Maria Magdalena. Sa dami ng magagandang kwento tungkol sa kanya, yung masama ang madalas na aalala ng tao. At mas nakakalungkot, ang mga yon hindi pa totoo. Pero sa lahat ng ito, hindi yon alintana ni Maria Magdalena. Hindi niya yon inisip. Hindi niya yon tinanim sa kanyang isip. Dahil ang mahalaga, kasama niya si Jesus. Ang mahalaga kung ano ang totoo. Kaya walang ibang makakasira at makakaapekto sa kanya. Tayo, hindi tayo tulad ni Maria Magdalena. Kapag may narinig lang tayong chismis tungkol sa atin, naaapektuhan na tayo. Napanghihinaan na tayo. Nagagalit na tayo. Hindi ba?
Kahit alam mo namang hindi totoo. Kaya nga ang tanong hindi naman totoo, bakit ka nagagalit? Hindi naman totoo, bakit ka apektado? Hindi naman totoo, bakit ka naiinis? Hello? Kung hindi totoo, hindi ka dapat apektado. Wala kang dapat ipagpaliwanag. Hindi ka dapat nasisiraan. Ako nga tingin sa akin, masungit. Ikaw ulit. Hindi naman naapektuhan kasi, di ba? Ano ba yun? Kung alam mo yung totoo. Si Father naman, totoo namang masungit, hindi pa apektado. Ay, hindi pa ako nagsusungit. Konti pa lang yun. Joke lamang po. Pero, ganun. May mga ibang tao mapanghusga. May mga ibang tao masama mag-isip. Pero, hindi ka dapat maapektuhan kung hindi iyon totoo. Mga kapatid, matuto tayo kay Maria Magdalena. Masama man ang tingin at husga ng mga tao hanggat pinipili niyang samahan. Hanggat pinipili mong samahan si Jesus, walang ibang taong kayang makasira sa iyo. Amen. Amen.